Basta, Grabe pasabog ni Kung Leandro. wag nyo Hindi akong lang, patayin. hindi lang Cabral Dahil Files kung ang meron siyang papatayin nyo ebidensya. ako, lalabas Grabe, ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Laverne. There are really threats to me right now. Grabe, naiiyak na siya. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ang Ito yun. lumabas na sa media Yan, ito. ay tip of the iceberg po lamang. Kung Grabe ka. ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, Tapang ng batang to. maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang kasi nasa mga iyo pala personalidad yung malulupit na sa ebidensya. nakaraang Tagilid talaga mga buhay araw mo at linggo. kung mag-iingat ka. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin. Iba to, matindi. Matindi ang tapang at paninindigan nitong batang to. Ano pa lang siya, di ba? 32 years old pa lang to si Kung Leandro Lebeste na to. At ang matindi, ito na nga, malupit yung pasabog niya ngayon. Nagdemanda na siya kay Claire Castro. Ayaw daw niyang makulong pero pinagbabayad naman niya ng 110 million. O diba, ang sakit din nun ha. As in, masakit yun. Aba, kahit pa malaki ang sweldo ni Claire Castro, diba? Tapos ang matindi, ito. Yung inaakala nila, diba, minamaliit nila yung Cabral Files. Hindi lang pala yun yung hawak ng ebidensya na talaga namang kaya niyang pasabugin. Kaya, syempre, para na rin sa kaligtasan niya dahil talaga namang may banta naman talaga sa buhay niya. Ayan, meron pa pala siyang ibang hawak na ebidensya. O, di ba? Grabe na this. Nako, nakakatakot yung kalagayan niya. Kaya, emotional siya. Gawa lang dun sa nanay niya, hindi dun sa kung ano pa mang sinasabi niya. Basta, Grabe to, panibagong pasabog wag ng Leandro. nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, Grabe. lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Grabe. As I'm speaking with you right now, the reason why Attorney Topacio told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Grabe, talagang. Dahil Iyak na. baka noon hindi alam ng iba Eto. ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. Oo, umpisa pa lang yun. Kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako. Yes, true. Yun naman At talaga eh. ako Manahimik naman ka po na ay lang dapat, sabi nila. Nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Kaya yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral Files, ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na Ayun. True. damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files. Ayun. At kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences Grabe, nito kaya yari. para sa ating Delikado bansa. talaga ang buhay nito. At dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo
sa DPWH. Hindi po karakter ko na umiyak sa aking ina. Baka umiyak ako sa mga interviews nyo kasi ang mga katanungan ay tungkol sa aking ina. Dahil actually, yung ikinalulungkot ko ay the fact na yung aking ina ay nasa stress dahil sa akin. At ang payo niya sa akin ay ang ganda-ganda naman po ng aking buhay. Bakit ko kailangan na magsalita pa tungkol dito? Alam nyo, kabaliktaran lang sinasabi ni Yusek Claire Castro na gumawa ako ng pera sa mga transaction sa gobyerno. Yung ginagawa ko ngayon ay wala akong financial benefit. Malaki ang nawawalan sa akin financially dahil dito. Pero ang sana nakikita ng publiko, ang importante sa akin ay hindi ang sarili kong kapakanan o financial interest, kung hindi ang paglalabas ng katotohanan. Pero ang dahilan po na nalulungkot ako ay dahil maraming kumakausap sa aking ina at nasa-stress siya at pinapayuhan niya ako na tumahimik na lang. Pero dahil sa aking conviction na dapat lumabas ang katotohanan, pinagpapatuloy ko pa ito. Pero sana wag na pong ma-stress ang aking ina. So ayun, kahit siya ay laging emotional, medyo mangyak-ngyak talaga sa mga interview niya. Siyempre, sino ba naman ang hindi kakabahan na alam mo talaga na may banta na yung buhay mo dahil dun sa mga files at ebidensya na hawak mo, bukod pa pala dun sa sa Cabral files. O sino ba namang hindi magiging emotional niya, tapos yun nga, yung nanay pa niya, kinakausap siya na ang ganda-ganda na ng buhay mo, tapos parang manahimik ka na lang kasi mapapahama ka dyan tapos yun nga, yung nanay niya ang kinukulit ng mga taong nandun sa ebidensya niya. O syempre talaga namang, yun yung niya, sabi niya, di ba sinasabihan niya ni, parang iniinsulto pa siya ni Lacson na umiiyak daw dun sa nanay. Umiiyak siya para dun sa nanay niya kasi nga, ayaw niya na sabi niya sana daw ay hindi na ma-stress. Grabe kasi ngayon parang insultuhan ang labanan. Kita mo yung nangyari kay Lacson saka kay Senator Amy, di ba? Parang personalan na. Sa bagay, personalan naman kasi talaga ang mga atake. Kita nyo naman na yung iba aatakihin si Bip Sara ng gano'n, samantalang sa dami ng kasalanan ni Marcos Jr. hindi nila nakikita, di ba? So, eto na nga, no? Itong si Kung Lebese na to, saka si Kung Kiko, talagang nanganganib ang buhay nila. Pero grabe, hahangaan mo yung tapang at panindigan nila. Ito, sabi niya, may mga bili na to Ang sabi nito, kapag siya ay tinegi, yung mga ari-arian niya ay parang ipapamahagi niya dun sa mga student, dun sa kanyang, sa kanyang lugar. Si Kung Kiko Barsaga naman ay dun sa mga strange animals. O diba, parang handa talaga, yung laban nila ay tuloy-tuloy hanggang mategi sila, hanggang kung anong kahinatngan, ready sila. Kasi kung ganyan ang panindigan ng mga tao, talagang mabigat yung kalaban ng mga taong sangkot dun sa mga binubulgar nila, di ba? At saka ito ang napakaganda nung sinabi nito ni Kung Leandro Arbestre na kaya hinahangaan niya si PRRD kasi nga sa lahat ng naging presidente, sa lahat ng mga namuno sa bansa, siya lang yung talaga, binangga talaga niya yung oligarkiya. Kasi sabi nga niya, parang higit sa lahat, yung oligarkiya na yun ang pinakang problema ng Pilipinas. Totoo naman Kasi nga, pinapatakbo lang ng mga mayayaman, pati mga politiko. Kung bibigyan nila yung politiko, sila yung masusunod. Yung business nila, sila lang. Sila lang yung makikinabang, wala nga angat na iba. 'Di ba? Parang may umangat man, hindi katulad sa kanila. Sila pa rin yung nasa pinakataas. Ganun ang nangyayari. So ito yung nakikita ni Kung Lebeste na gusto na niyang tuldukan sana yung ganung style. Wala namang siyang aasahan dito na wala nga aasahan dito sa admin ng mga bangag na to. Kasi nga sunod-sunuran Puro kabangagan lang ang ginagawa. Paano? Tapos syempre, yung mga nakikinabang, yung talagang makikipaglaban para manatili ang bangag na yan. Kasi habang bangag yung mga yan, tuloy-tuloy lang. 'Di ba? At saka hindi naman talaga makamahirap yan si Marcos Jr. Talagang sila, iba yung lifestyle nila. Kaya wala talaga walang maaasahan sa mga taong yan. Tuloy-tuloy to parang teleserye na lang yung nangyayari sa atin. Pero mabuti pa rin na
thankful pa rin tayo, may merong ganyang Kiko Barsaga, saka may ganyang kahit papano, kahit sila pa lang, sana marami pang sumunod, kahit papano, may ganyan na tayo, may ganyan na ang Pilipinas.